Magandang araw sa inyong lahat. Isang mabilis ng promotion lang po. Inimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa isa ko pang YouTube channel na pinamagatang Karimlan Urban Legend. May bago akong upload na animation doon. Kung sakaling na-miss yung episode na ginawa ko, click all notification bell, subscribe at like na rin. At isa pa, binuksan ko na rin po yung YouTube membership na isang paraan para masuportahan nyo ang channel na ito. Hindi po ito sa pilitan. Para lang po ito sa mga nais magbigay ng love and support sa aking mga gawa o animation na pwede kayo makagamit ng mga unique badge at emoji na gawa ko din. Soon mag-upload ako dito members only video at lahat ng malikom na pera ay gagamitin para sa film production at paghire ng mga talent tulad ng voiceover at iba pa. I-promote ko na rin itong kapwa ko animator sa YouTube na si Motivo TV. Meron po siyang ginagawang series tungkol kay Rio Latigo. Sure ako maibigan nyo ito at matawa kayo sa kanyang humor. Support nyo po. Then maraming salamat. Yun lang po. Hi, ako po si Chia. Lumaki ako sa pamilya ng sundalo. Natural na po sa amin ang bumisita kung saan naka-duty ang daddy ko. Noong June ng 2020, pumunta kami sa Marawi. Hassle pa nga nun, nung paglapag namin, ang dami pa kasing kailangan. Pinaswab nila kaming 3 kong kapatid at ni mama. Sa kasamaang palad, sabi ng doktor, positive daw yung 2 kong kapatid. Kaya naman, kailangan ng buong pamilya namin na ma-quarantine. Hindi naman po pwedeng iwan namin yung mga kapatid ko sa quarantine center nila. Kaya ang ginawa ng daddy ko, doon na lang daw kami i-quarantine sa may barak nila. Malayo sa in-expect ko yung lugar na pag-stayan namin. Na makarating kami doon, sobrang dilim at luwang ng lugar. Naiwan kami ng kapatid kong babae sa sasakyan kasi inakyat na nila daddy yung 2 ko pang nakahabatang kapatid sa taas para makapagpahinga na sila. Habang inasikaso nila yung mga kapatid namin, nag-flashlight ako kasi sobrang dilim. Inilawan ko yung paligid. Biglang tumaas yung balahibo ko kasi habang iniilawan ko yung paligid, may mala-anino na sumilip. Sinabi ko yun kay Sophia pero di siya naniwala. Tinawag agad kami ni daddy para umakyat para magpahinga. Nagulat ako kasi parang ballroom yung sala nila. Sa sirang bahay daw ng mayor muna kami pinatira ng 2 linggo para sa quarantine. So ayun, natutulog kami sa sala nila na parang ballroom na sa laki. Yung ceiling, sira-sira. Sabi ni daddy, doon daw kasi pinagtatago ng mga terorista yung mga baril nila. Kahit saang sulok kami ng bahay mapunta, laging may basyo ng bala na singlaki ng baso. So one time, natutulog na kami sa kwarto. Pero doon pa rin po sa bahay na yun. Sa kabila naman, sila mama at yung bunso kong kapatid na si Michael. Bali kaming 3 sa katabing kwarto. Yung katre na katapat sa bintana na plastic lang ang cover kasi wasak na nga. Si Sophia naman natutulog sa katre. Kami naman ang kapatid kong lalaki na si Mark sa lapag. Bale nakaharap kami sa bintana. Nakaharap naman yung ulo ni Sophia sa amin. Nagkukwentuhan pa kami ni Mark ng mga oras na yon nang biglang may umampas na muka sa plastic na nakakover sa bintana. Napasigaw kami ni Mark. Nagulat naman si Sophia. Parehas namin nakita ni Mark. Kaya parehas din kaming nagsumbong kila mama. Parang tao kasi may leeg tapos yung ulo talaga ng tao. Ang weird lang.
sa nakita namin ay yung mata nito na parang yung sa mata ng isda na patay na. Tapos yung balat din nito sobrang putla. Kinabukasan si Mama lumabas para tignan yung buong paligid ng bahay. Narinig niya daw yung mga sundalo na nagkukwentuhan. Sabi daw nung isa, mukhang nagpaparamdam na naman yung mga aswang ha. Sa mga sumunod na araw pa, nagkasagutan kami ni Mama kasi di niya ako pinayagan sumama kay Daddy na mamalengke. Nag-walkout ako at dumiretso dun sa kabilang bahay na nakadikit sa bahay na pinagtutuluyan namin. Ang kalat, puro basura, sapot, ID picture, damit, libro, at kung ano-ano pang gamit sa bahay. Umakyat ako sa second floor at dumiretso sa kwarto dun. Bale, kausap ko yung XMU ko nun na si Andrew Sapon at naglalaro din ako ng Minecraft, pampawala ng inis. Wala sa isip ko yung matakot dahil nga umiiyak ako sa galit nun. Habang nakaupo sa sahig, biglang may nambabato sa akin ng maliliit na bagay. Parang gusto magpapansin. Ganun. Katapat ko lang kasi yung pinanggagalingan ng pambabato. Kaya sure ako walang tao doon. Pero naisip ko baka aso lang. Kaya tumayo ko. Tapos pinagmasdan ko yung paligid. Walang aso. Umupo ulit ako. Tinigil ko muna yung pagma-Minecraft ko at nag-chat na lang kami ng XMU ko nun. Kino-comfort niya kasi ako eh. Habang magka-chat kami sa hagdan banda, may napansin ako. Sumisilip na ulo. Malapit sa hagdan. Una, hindi ko pinapansin kasi baka si Jan lang yung bunso kong kapatid na favorite ni Mama. Paulit-ulit sumisilip hanggang sa nahuli ng mata ko kung sino nagtitrip sa akin. Laking gulat ko. Hindi yun yung kapatid ko. Sunog kasi yung katawan. Ulo at muka. 3 segundo ko lang siya natitigan kasi nagtago ulit. Sinabi ko yun sa kachat ko. Sabi niya, bumaba na daw ako at bumalik kila Mama. Baka daw itago daw ako nung kung anumang nakita ko. Dali-dali naman akong bumaba at chinek kung may tao ba. Pero wala. Kaya napatakbo ako pabalik sa kadikit na bahay kung nasan sila Mama. Kinuwento ko yun kay Mama nung bati na kami, pati sa ibang sundalo. Sabi nila sa akin, magdala daw ako ng basyo ng bala para di daw ako lapitin ng kung ano-ano. Ito pa ang malupit. Saktong pag-alis namin doon, umamin si Daddy sa amin na doon daw sa mismong bahay na pinagtutuluyan namin, sinunog yung mga bangkay ng mga tao. Napulot nila sa daan kasi kinakain na daw ng mga aso. Magandang araw po. Parati po akong nanonood ng mga video mo sa YouTube. Dahil po sa panonood ko, gusto ko na rin pong magbahagi ng sarili kong kwento sa iyo. Ako po si Eya at ang kwentong ibabagi ko po sa inyo ay nangyari noong grade 8 pa lang ako. Hindi po gaano kalakihan ang bahay namin. Meron itong 2 palapag at 1 kwarto. 4 kami sa pamilya.
At dahil sa hindi kami kasyang lahat sa kama na nasa loob ng kwarto, at bilang isang panganay, ako lang ang natutulog sa labas ng kwarto. Naglalatag naman po ako ng kutsyon sa lapag at dito natutulog. Hindi naman po mainit dahil sa ibabaw ng ulunan ko ay may malaking bintana na ang tanging harang lamang ay bakal. Tuwing madaling araw, naaninag mula sa bintana ang buwan. Sa labas po ng bintana ay bubong na ng kapitbahay namin. Nung kinagabihan, maaga po natulog ang mga tao sa bahay at ako na lamang ang gising. Nung nagtagal pa, di ko rin namalayang nakatulog na pala ako. Pagsapit ng madaling araw, naalimpungatan po ako sa dahilang di ko malaman. Nagtaka ako dahil kakaiba ang pwesto ko sa pagtulog nung nagising ako. Diretso ang katawan ko na parang animoy nakahigang patay sa kabaong. Napatingin ako sa pader na nasa harapan ko kung saan kitang-kita ang refleksyon ng buwan. Dito unti-unti ko na nakita ang refleksyon ng isang lalaki. Dahan-dahan siyang lumalakad at tumigil sa gitna ng bintana. Nakatayo lang siya roon. Takot na takot ako dahil baka mamaya magnanakaw siya at may hawak na baril o patalim para saktan ako at ang pamilya ko. Pero ang pinagtataka ng isipan ko ay nung lumalakad siya papunta sa gitnang parte ay wala kang maririnig na kahit anong tunog na mula sa kanya. Kung totoo mang nalakad siya ay maririnig mo ito dahil yero na ang bubong sa labas ng aming bintana at walang semento na malalakaran dito. Sinubukan kong iangat kahit kaunti ang ulo ko para sana makita ang itsura ng lalaki, pero hindi ko magawa. Sinubukan ko rin galawin ang aking kamay at paa, pero hindi ko magawa. Para bang nakasemento ang buong katawan ko sa kutsyong hinihigaan ko. Nakita ko na unti-unting inaangat ng anino ang kanyang kamay at sa takot na baka nga ito ay may baril, ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal na lamang para sa aking kaligtasan. Hindi ko na malaya na tuluyan na akong nakatulog at umaga na. Sinubukan ko ikwento sa tatay ko ang nangyari, pero hindi siya naniniwala. Dahil kung may taong araw na naglalakad sa labas ng bintana namin, ay maririnig ito dahil sa yero na ang bubong. Simula noon, nilagyan ko na ng makapal na kortina ang bintana. Palagi na itong sinasara tuwing kinagabihan. Sana po ay mapili nyo ang aking kwento dahil nais ko rin malaman ang reaksyon ng ibang tao patungkol dito. Salamat po ulit sa pakikinig. Okay, shoutout segment ulit. Shoutout kay Eya. Shoutout po sa Mama J ako. Love you. Shoutout kay Rochelle Capisonda. Solid naman video mo, Kuya Carmelan. Shoutout naman dyan. Shoutout kay Argina Denya at kay Maika Malaya. Shoutout kay Jam Animation. Yan po, support nyo po si Jam Animation. Visit nyo rin po yung YouTube channel niya, Jam Animation. Shoutout kay Cristel Ensalar at kay Ma'am Jeng Cruz. Sabi ni Surprise Most, pa-shoutout po kay Aslin Jomar at Ken. Yan po, sabi ni Surprise Most. Sabi naman ni Leon Alto, shoutout kay Chris Bernal sa Second Story. Shoutout kay Sarah Kea Bainsa at kay Little Kitty Chan. Ang sabi naman ni Pritzpe 450, pa-shoutout Lodi sa next video mo. Salamat. Shoutout kay Mabenji Perez. Shoutout din kay Antidot, pa-shoutout idol sa next video mo. Sana mapansin. Salamat. Shoutout kay Fernandez Palawela at kay Francis Benedict Espina. Then kay Soul Sanctuary, ang sabi niya ay pa-shoutout po boss Lily from Santa Maria, Bulacan. 2 years na po akong nagsubaybay sa videos mo. Yun, maraming salamat. At kay Hanily, pakishoutout din po ako. Bago lang po. Salamat.
Yun, welcome Hanily. Sabi naman ni Princess Arnoline, hi po, pa-shoutout po. Haha, gusto ko din po sanang mag-share ng kwento na nangyari sa akin. Yun po, send nyo lang po sa karimlanhorrorstories@gmail.com, no space. Shoutout kay Soltor, nakakatakot. Komento naman ni The Wendigo, nakakatas naman yung love ng family para kay Boo. Great content, pa-shoutout po. Then shoutout kay Ma'am Susette Ansal, hi po, musta na po? Sana marami pa kayong ma-upload. Can't wait to hear more. Shoutout po from Caloocan City. Then kay Kim Eugene Yutin, pa-shoutout idol, matagal na akong taga-suporta nyo idol, solid ng kwento saka animation. Yan, maraming salamat Kim Eugene Yutin. Hi po Mr. M, pa-shoutout po sa next upload. Please po, paborito ko po lahat ng mga videos mo po. Yan, shoutout sa iyo, Desena Cyril Corporal. Shoutout kay Mirayo Bamos. Then shoutout kay Yuan Ferrer, idol, pa shoutout naman dyan. Gawa po kayo bago. Shoutout kay Domingo Dimaano at kay Leix. Shoutout din kay Amyor E. Flores. Idol new subscriber po ako. Shoutout sa next video, sana mapansin. Sabi ni Charles Lennon Dingkong. At ang last kay Justin Uriela Lipio. Kaganda ng mga animation at na-appreciate ko ang pag-animate. Sana mag 100k subscriber from Barangka Marikina. Yun, salamat Justin Uriela Lipio. Ma-reach din natin yan. Salamat. So, kita-kita ulit sa lahat ng nanood at sumusuporta ng Karimlan Horror Stories. Maraming salamat!